back mga sangbahay! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa urinary tract infection o UTI. At para po sa mas malawak at mas maintindihan pa natin ng maayos ang tungkol sa urinary tract infection, particular po sa mga kalalakihan, we have invited a professional in the field of urology dedicated to unraveling the intricacies of men's health. Without further ado, let's extend a warm welcome to Dr. Alfonso Florentino or Doc Matu, a urologist from Makati Medical Center. Good morning, Doc Matu, and welcome to Dr. Zon TV. Good morning, Dr. Sara. Good morning, mga kasangbahay. Ayan, Doc. Nako, ito very common, alam natin. No? But of course, for this episode, syempre pag-uusapan natin would be yung UTI, particularly sa mga kalalakihan. Okay. Ito, Doc, no, nag-iiba pa ba yan? So basically, we define the simple urinary tract infection. Okay, ano po ito? Lalo na sa mga kalalakihan. Well, yung urinary tract infection in general, of course, it can be sa lalaki at babae, both ages. It affects the whole or the entire urinary tract from the kidneys down to the urethra, yung nilalabasan ng ihi. The difference is, sa lalaki, mayroon pong extra organ, yung tinatawag, which is yung prostate, and mas mahaba pa yung tinatawag na urethra. Kasi alam natin ang mga lalaki may penis, so mas mahaba yung urethra. So, yun ang difference nila sa male and female. Pero symptoms-wise, yung mga simptomas na nararamdaman nila, pareho rin po. Maaaring sumasakit ang puson, mahirap at mahapdi umihi. May mga tinatawag nilang kadalasan ay parang binabalisaw-saw or mainit pag naihi. Marami ang simptomas ng UTI. Sa lalaki, mas madami ang simptomas dahil ang tinatawag na prostate symptoms or prostatitis symptoms ng urinary tract infection. Para sa pinagsama-samang simptomas, masakit ang likod, masakit ang bayag, masakit ang ulo ng titi, masakit ang puson, mahapdi umihi, parang binabalisaw-saw, nahihirapan umihi, parang hindi nauubos ang ihi. No? So marami. Kaya yun ang one of the difference ng symptoms ng urinary tract infection sa babae and sa lalaki. I see. Okay, since you mentioned na rin po yung differences, okay, pag sa lalaki rather, okay. So how common is UTI in men? Kasi lagi nating naririnig, di ba talagang mas common sa babae ang UTI dahil of course, di ba malapit ang yung maikli ang sa babae. Plus yung ano nila, yung pag nagdudos, nagwawash, of course, and malapit sa labasan ng dumi, di ba po? But sa men, how common is it? Sa babae kasi, ang alam natin lahat, maikli at anatomically, mas malapit siya doon sa tinatawag na anus. Sa lalaki, hindi common ang UTI, except sa mga kalalakihang may edad na 50 anyos pataas. Or yung Bakit, Doc? Dahil dito nagsisimulan lumaki ang prostate. And ang prostate ang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng UTI sa mga lalaki. Okay. Kasi Doc, pwede ba natin silang i-review kung saan ba nakalagay ang prostate? Kung bakit nagbibigay ito ng UTI eventually, especially among men with 50 years and above? Okay. So, sa ating mga kasangbahay, linawin ko lang po, ang lalaki lang po ang may prostate gland. No? Ito ay matatagpuan sa gitna ng pantog o yung tabihan ng ihi o urinary bladder, sa pagitan ng urinary bladder at nung tinatawag na urethra. So, nandun nakalagay anatomically ang prostate. I see. And speaking of UTI, may iba-ibang types pa ba yan, Doc? Based on literature, meron tayong tinatawag na complicated UTI, meron tayong tinatawag na uncomplicated UTI, meron tayong tinatawag na catheter-associated urinary tract infection, at yung tinatawag na recurrent o yung paulit-ulit na urinary tract infection. Kadalasan, ang mga uncomplicated UTI, ito ho yung makikita na dun sa mga pasyente na ito, mga babae, na wala namang comorbidities o wala namang problema anatomically. Ito yung mga simple UTI kung tawagin, or uncomplicated UTI. Uncomplicated UTI, or ito yung mga UTI na matatagpuan dun sa mga kalalakihan na may problema sa prostate, or yung mga tao na may problema anatomically, yung kanilang kidney. Kumbaga born with may anatomical defect na. Ito yung may mga diferensya sa dabasan ng ihi, or ito yung mga malaki ang prostate. So ito yung mga tinatawag na complicated UTI. Kasali dito yung mga bata na madalas mag-UTI. No? Okay, Doc. Ito, no, usually, di ba, kasi when we say urinary tract,
Okay, without the infection yet. Patapos ng bato, ng kidneys, meron yung daanan na. So, yun ba yung pag sinabi kasi natin UTI, yun yung involvement pagkalagpas ng kidney, diretso pababa na po? Meron kasing, it is divided into two anatomical landmarks. No? Yung upper urinary tract, which is yung daanan ng ihi from the kidney hanggang dun sa ureter bago magpantog. I see, okay. So, yung dalawang tubong maliit. So, bago magpantog? Yes, yun ang upper urinary tract. Meron tayong lower urinary tract, which involves yung pantog, yung urinary bladder, palabas sa urethra. I see, okay. But since we're dealing with urinary tract infection generally, okay, so how can one discern na yung kanyang UTI is yung affecting the upper urinary tract, okay, versus lower pala yung involved na area? So everything will be based dun sa simptomas o sa mga senyales Which na are? nararamdaman ng mga pasyente. Apo. Kung ang involved ay yung upper tract, ang kanilang mararamdaman ay masakit ho yung tagiliran, balakang, yung sa gilid ng kanilang tiyan, sumasakit. Maaaring magkaroon na rin ng lagnat dahil mas komplikado po pag upper urinary tract ang infection ng UTI. Kapag ang infection or ang UTI ay involve ang lower urinary tract, doon ho yung mas madalas nating narinig na hirap sa pag-ihi, mahapdi, masakit pag umiihi. Kasi dito involved ang pantog at yung tinatawag na urethra, yung daan palabas ng ihi. Okay, when does it happen na there's involvement ng pareho? It happens a lot. Usually kasi pag if it starts sa lower urinary tract, it can ascend sa upper urinary tract. If left untreated, there are chances na maapektuhan yung upper urinary tract. Or yung term natin is pyelonephritis. I see. Okay, and that makes it mas mahirap gamutin? Yes, ideally yes. And mas mataas ang risk for complications. I see. Okay, so basically dapat, no, Doc, sa ating mga kasambay, pag may nararamdaman ng gano'n na any urinary symptoms, naku, dapat ay kalimitan yung sa lower muna yan. Dapat ay nagpapakonsulta na kaagad. Lalo na sa mga kalalakihan, urologist po ang inyong hahanapin. Okay? And ito, Doc, kanina na-mention kasi natin na kalimitan, di ba, mas common talaga ang UTI among men kapag 50 years and above. So, but I mean, on a regular basis, okay, kailan nagkakaroon ng frequency of or how do you say that? Or pagkakaroon ng UTI among younger men naman? May mga kadahilanan aside from sa enlargement ng prostate na nagiging dahilan ng UTI sa mga kalalakihan. Yung sexually transmitted disease or urethritis, o ang mga kidney stones or urinary bladder stones. So ito yung mga pagkakataon na nagkakaroon ng UTI ang kalalakihan. And kung titingnan nyo, kapag ang isang lalaki nagka-UTI, talagang kailangan i-investigate natin o work up natin kung anong dahilan nun. So basically, talagang dapat ma-investigate and para ma-manage right away. Lalong-lalo na po sa mga lalaki. Dahil hindi sila madalas, ika nga, di ba? Ang alam natin, mas madalas ang mga babae dahil maikli ang daanan ng ihi. Ang lalaki, meron tayong penis, mas mahaba ang tinatawag na urethra. So hindi tayo mas madalas na sabihin natin makontaminate tulad nun sa mga kababaihan na mas malapit nga tayo sa anus. Sa lalaki, mahaba ang urethra. So, bago makontaminate ito, mahaba ang... Ay, mas magkalayo kasi. Yes, mas malayo. Okay. And kanina, paulit-ulit tayo na mention natin, Doc, na basically may painful urination, masakit. Okay, mahapdi pag umiihi. Yes. Does it suffice to say na yun ang most common symptom? Yes. Yung pain yes. in urinating. Ang tawag nila doon is dysuria or dysuria. Dysuria. Which is painful when yung pag umiihi. Okay. So, but Doc, paki-explain niya natin, bakit nga ba masakit pag umiihi kapag may urinary tract infection? Okay. Masakit dahil andyan yung signs and symptoms ng infection, tulad ng merong inflammation, so merong pain. If may inflammation, merong mga pain-sensitive fibers dun sa ating urinary tract na pag namamaga will cause pain. I see. Another reason, kumbaga, if meron tayong dahilan ng UTI, let's say there's an infection in the prostate gland, so or prostatitis, ang symptoms natin ay related sa pain sa prostate o pain sa bayag, pain sa ari, sa penis, or pain sa puson. So, yun ang mga simptomas na mararamdaman natin sa kalalakihan. How about discharges? Okay, so is it common sa may mga UTI magkaroon ng penile discharge?
Hindi common, pero madalas nating makita sa mga clinic ang discharges. I mean, sa mga UTI patient, no? Yes, mas common sa lalaki ang discharges. Usually, kapag ito ay related sa sexually transmitted na infection. Dito sa atin, ang tawag doon ay tulo, no? Which is a yellowish or greenish discharge dun sa labasan ng ihi or sa meatus or sa urethra. Ang term naman ng iba is urethritis or is a general term ng infection ng urethra. O Yung labasan ng yung ihi. labasan ng ihi. Okay, and Doc, sa practice nyo, usually pag pumunta sa inyo ang pasyente at may UTI nga, gano'ng katagal na yung long-standing yung infection usually? Kasi di ba yung iba, alam natin parang, hindi, baka okay lang to, dadaanin ko lang sa tubig o inom ako ng buko juice, ganyan. Hindi lang kasi ako hindi ako masyado nakainom ng tubig lang kasi, o kaya sabihin, hindi kasi marami akong maalat kinain. I mean, ano ba tong mga to? Facts or myth po? Maraming kang iba't ibang maririnig sa mga pasyente, no? Pero it will all start with sa history taking and yung clinical assessment natin, signs and symptoms ng UTI, and syempre yung ating diagnostic na workup tulad ng urinalysis and urine culture para malaman natin kung ano bang estado ng kanyang UTI. Ito po ba ay recurrent na UTI? Ito ba ay new onset ng UTI? Or ito ba ay complicated UTI or simple UTI? I see. So dito na papasok yung mga diagnostic measures, but yan i-discuss natin maya-maya ng konti, Doc, no? But how serious can UTI go? Can this be life-threatening also? Yes, it can be life-threatening, especially if ang isang pasyente ay immunocompromised. It can be life-threatening if left untreated. Ang pinaka life-threatening complication is yung tinatawag na urosepsis. Or ito na yung may involvement systemically and meron ng involvement na pag-fail ng isang organ or multiple organs. Which you do not want to happen. Yes. Oo, kasi mas not. mahirap nang i-manage and baka mamaya iba pang mga komplikasyon ang pwedeng mag-arise. Yes. Okay, naku Doc, marami palang dapat talagang malaman tungkol sa urinary tract infection, particularly in men. Naku, pero Doc Mato, bago pa lumalim ang ating pag-uusap, pansamantala muna po natin ititigil ang ating talakayan. Naku mga kasambahay, dyan lamang kaya pagbabalik pa rin ng Doctors on TV pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Babalik po ang Doctors on TV at naku para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Still here with us is Dr. Alfonso Matu Florentino, a urologist from Makati Medical Center. Naku, eto Doc, no, sa ating pagbabalik katulad ng na-mention natin kanina, ang ating tatalakayin ay yung mga diagnostic measures. Okay, so ano po yung mga tests that you usually request, okay, sa pasyente just to confirm na talagang UTI yung kanyang condition? So after history and physical examination and clinical assessment, ang mga kadalasan ginagawa yung urinalysis and yung tinatawag na urine culture. So ito yung pag-examine sa ihi at alamin kung mayroong bakteryang tutubo dun sa ihi after... Ganong katagal yan, Doc, yung urine culture and sensitivity na test? Usually about 48 hours. No, meron na tayong resulta na makikita. Ganong kahalaga po magpa-request ng urine CS? Kasi di ba yung ibang patient niya, baka pwede na sa urinalysis. Anong importance or what benefit, what information is vital that we can get from a urine CS test? Very vital dahil it will definitely pinpoint kung anong klaseng bacteria yung tumubo. Let's say, ang most common is E. coli. So, di ba, Doc, yan ang bacteria na nandun sa lining ng ating samipuitan? Yes, okay, yes. Kasi sa pagdumi natin ng most common na bacteria, di ba? Ito pa rin ang most common na organism na makikita. So, kahit sa lalaki, ganun din? Yes, oo. Okay. Ito ay isa siyang intestinal na bacteria na, kumbaga sabihin natin, napupunta siya dun sa lugar na hindi dapat siya nandun. Kaya pagka nandun na siya, yun yung nagkukosa siya ng sakit? Yes, nakocontaminate niya yung urinary tract. And ang importansya ng urine culture, syempre, aside from ma-identify yung organism or yung bacteria na involved, meron ding listahan yun ng mga tamang antibiotic para doon sa bacteria na yun.
Nang sa ganun, maiwasan natin yung antimicrobial resistance. Okay, so yan narinig natin. Naku, makasambahay. Kasi di ba yung iba, hindi, pag may UTI, ito daw yung iinom mo yan, ganyan. So, mahalaga na tama yung bala natin dun sa mismong kalaban. Okay. So, para at least maiwasan yung pag hindi ito nag-effect, panibago, until such time, baka hindi na po tayo tablan. Yun po yung tinatawag na antimicrobial resistance. So, we want to direct yung tamang antibiotic dun po sa mismong bacteria na sanhi, okay, ng UTI ng pasyente na yon. Okay, and apart from urine CS, Doc, and urinalysis. So, syempre sa lalaki, no? Ang isang lalaki na nag-UTI, sabi ko nga kanina, iniimbestigahan agad. So, damay dito yung tinatawag na ultrasound, no? Ng daanan ng ihi or yung tinatawag ng KUB prostate ultrasound. Kasama rin dito yung pag-identify kung meron na ba siyang problema sa pag-ihi or kung hirap ba siya umihi. Ang iba pang mga laboratory na pwedeng pagawa yung tinatawag na pressure flow studies kung saan inaaral ho yung pressure ng pag-ihi, no, ng isang tao. Pero Doc, itong test na to sinabi mo, I mean, is it routinely done or depende pag na-diagnose na ng UTI ang pasyente? It's not routinely done. Kaya doon ulit papasok yung ating clinical history and examination. Okay. If the patient warrants, let's say for example, may nireklamo ang isang lalaki na hirap na siya umihi at meron siyang UTI, then you will try to consider baka lumalaki na ang prostate niya, nagbabara ito. Kaya hindi niya maihi lahat ng ihi niya or tinatawag na meron siyang urine retention. So dahil nagre-retain, yun na yung parang nagkakos ng UTI siya. Nag-i-infection na. Yes. Okay, kasi So dapat ang ihi talaga na ilalabas. Ang major goal is to wag maulit yung UTI. And so we should look for the direct cause kung ba't siya nag-UTI. Ay, para magamot. Not just to treat the UTI, but to direct the management to the cause. Yes. I see. Kasi nga, Doc, nakakabahala din kasi ang dami po na yung iba nagtitreat ng UTI sa bahay lang. Yes. Diba, Doc? Ano yung nito? Yung negative consequences of trying to manage yung urinary tract infection home basis. Sinusuportahan natin yung ang vigilance or yung awareness na pinapromote ng ating mga kaibigan sa Infectious Disease Service or yung IDS regarding sa antimicrobial resistance. Kasi nga, hindi dapat basta-basta nainom ng antibiotic. Nang walang konsultasyon ng isang eksperto. Kasi kapag hindi na-treat ng tama, ano ba yung mga pwedeng complications ng UTI sa mga kalalakihan? Yun ang tinatawag na, sabi ko, resistance, kung saan that's one. Hindi natatalabang, let's say, ang antibiotic. pinakasimple is yung oral na medication. No? May pagkakataon na hindi nagagana mga oral na medication, kundi sa halip ay mga IV antibiotics na. So, kailangan na i-confine? Yes. Mas magastos magiging mas magastos ho yung ating scenario. What else, Doc? So far, yun naman ang most common na complication ng pag-treat ng hindi tama or yung walang konsultasyon sa isang eksperto. I see. I mean, how common is UTI sa sa practice nyo, Doc? Madalas dahil sa mga elderly ng kalalakihan, nandyan yung, lalo na yung tinatawag ng catheter-associated UTI, no? Kung saan ito yung mga pasyenteng may catheter na nakasonda sa loob ng kanilang katawan, either sa ari, sa puson, or sa likod, sa diretso sa kidneys. Dahil dito makikita natin yung mga iba't ibang klaseng UTI. I see. Okay. And so basically, 'di ba sabi niyo nga pagka below ng 50 years of age sa mga kalalaki, hindi naman siya ganun ka-common. But I mean, generally speaking, how can one prevent, from having UTI? Preventive measures lagi na itong sinasabi, kahit sinong doktor, no? Lagi ang sinasabi is uminom ng maraming tubig. So, hydration pa rin. And yung para sa akin, no, yung behavior na kung saan ay yung pag tayo ay naiihi tayo, no? O pipigilan. O pipigil ng ihi, yung regular na pag-ihi. May tinatawag na gano'n, yung regularly, yung habit mo na regular kang umiihi. May mga oras na iihi ka pagising mo, every 2 hours. So, yung awareness na lang gano'n. Of course, how about immunity? The importance of, yung ating immune defense, mechanism. Yes, it's very important. No? Kasi nga, sabi ko nga, mas common yung complicated UTI sa mga pasyenteng may mga comorbidities. So, diabetes, cancer patients. So, sa atin, enough rest, good sleep, more water, yun. That will Healthy diet. Healthy diet, definitely.
Bakit kaya nila sinasabi na Doc? Na parang, naku kasi nagkain ako ng maraming sisirya, kaya tapos kinabukasan parang may UTI na ako. I think it's not proven, no? So basically, it will still Scientifically. boil down dun sa hydration pa rin. Yes, kasi ang pakiramdam natin pag kumain tayo ng salt, nade-dehydrate tayo, no? Kasi it attracts water. So it lalo attracts kang- water. yeah. So baka yun ang doon naging basis nila. And then kung wala kang water, Parang uhaw ka. Uhaw Parang kaya na kumain ka na uhaw. maalat. Parang ganun. So kaya nila na-attribute sa urinary tract infection. I see, okay, no? Pero alam, very common kasi UTI, pero parang ang dami pa rin, no? Sasabihin Madami. nila, UTI lang naman. Pero basically, kahit simple, akala natin kasi it's very common, pero Yeah. still, kailangan pa rin nating alagaan. Ako, very important po ang ating kidneys. Narinig natin kay Doc Yes, Mato kung ganong kahalaga, no? Na kung gaano yung mga komplikasyon na pwede mag-arise. So, lalo sa mga kalalakihan, hindi tayo excuse kahit mas common po ito sa mga kababaihan. Yes. And with that, Doc Mato, baka meron kayong gusto mga reminders para sa ating mga kasambahay. Mga kasambahay, laging ugaliin, uminom ng maraming tubig at kumonsulta sa isang espesyalista kapag may nararamdaman na anything regarding sa hirap sa pag-ihi. I see. And you might want to invite them also to see you here at Makati Medical Center. Anytime, you can visit me sa Makati Medical Center, 3rd floor. Any urologist can help you regarding sa urinary tract infection. Okay, with that, thank you once again, Dr. Alfonso or Dr. Matu Florentino, a urologist from Makati Medical Center. We hope mga kasambahay, marami po kayo natutunan. Moving forward mga kasambahay, dako naman tayo sa iba pang kaalaman. May mga natural diuretics ba na maaaring pwede sa mga may UTI? Naku, para po sa detalye, let's watch this. Ako po si Dr. Ruiz at pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa urinary tract infection na palagi ang reklamo at ipinupunta sa ating klinik. Ito yung kuminsan masakit ang likod o masakit ang inyong pag-ihi. Yan ang mga simptomas ng inyong UTI. At ang pagkakaroon ng nagkakamero kayo ng fever o mataas na temperatura na kadalasan ay nakukuha sa pagkain ba? Pwede rin nanggagaling sa pagkain, yung masyadong acidic na pagkain, mataas na mga food sweet, yung mga preservatives nyo, masyadong matataas na asukal, no? Ang matatamis masyado ay nagkakaroon kayo ng tinatawag nating UTI. But ang pagkakaroon ng UTI ay number one sa mga usually sa babae, no? Sa lalaki ay kadalasan din meron because of some anatomical structures. Pangalawa, yung proper hygiene. Ang dumi po kasi natin ay maraming bakterya. Kakapasok yung mga bakterya na yan doon sa daanan ng ihi. Kaya nagkakameron tayo ng UTI. So, paano ba maiiwasan ang UTI? No? Number one, dapat mas marami tayong tubig na naiinom, no? Upang napa-flush out yung mga bakterya na yan. Para upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng urinary tract infection, ay dapat malinis din ang ating tiyan. Kasi lahat ng bakterya na nandun sa dumi, ay hindi naman lahat yan ay mga bad bacteria. Meron tayong tinatawag na good bacteria. Ang good bacteria na yan ay naandun lahat sa tiyan natin. 90% ng mga good bacteria ay nakatira sa ating tiyan. So, balit kapag dumadami ang bad bacteria, no, ay na hindi natin maiiwasan na hindi tayo magkakamera ng UTI. Ano ba ang dapat natin gawin? Number one, kumain ng mga yung tinatawag nating binuro na gulay, burong mustasa, burong ampalaya. Ito po ay dyan naroroon ang mga good bacteria. Katulad din ng ating kanin, yung ating black rice, brown rice. Subalit kapag ito ay naalisan na nung nakabalot sa rice kasi naandun ang mga good bacteria, ay nawawala na po yung tinatawag nating good bacteria o tinatawag nating probiotics. Sa ngayon, meron pong mga probiotics na isang kapsula lamang ay halos katumbas na ng 1 kilong organic na gulay. Yung tinatawag nating Ohira OMX. Available yan sa mga ibang drugstore, sa hospital at sa clinic. Yan ay binibigay na supplementation upang sa gayon ay maging masigla at dumami at maging healthy ang inyong gut flora upang makaiwas tayo sa urinary tract infection. Yan ang ating mga iminumungkahi sa ngayon at sana ay marami kayong natutunan. For natural tips, stay tuned dahil sa natural is beautiful only here at Naturally Yours.
kasambahay, naku, ugaliin nating i-prioritize ang ating mga kalusugan. Don't let your busy schedules or hesitations get in the way of essential check-ups. Our well-being is very important. And with that, may pag-uusapan pa po tayo. Yan po ay sa pagbabalik ng Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Mga kasambahay, naku, bago tayo pansamantalang magtapos, ilan pong tips pa ang aming ibabahagi sa inyo. Pag-usapan naman natin ang mga bagay ng ukol sa kalusugan ng ating mga anak. Kaugnayan po nito, isa sa pangunahing naapektuhan ng UTI ang mga bata. Ano kaya ang dahilan? For the details, let's watch this. Magandang araw mga kasangbahay. I am Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay, your pediatrician for today. Isa sa mga hindi maiiwasang sakit ng karamihan sa mga bata ay ang pagkakaroon ng urinary tract infection o UTI. Pero ano nga ba ito at paano ba nagkakaroon ng UTI ang mga bata? Yan ang ating pag-usapan ngayong araw. So, let's start our discussion now. Ang urinary tract ay bahagi ng katawan kung saan dumadaloy ang ihi palabas ng katawan. Ang kasama sa urinary tract ay mula sa dalawang kidneys, ureters na mga tubo kung saan dumadaan ang ihi, papunta sa urinary bladder or pantog, at urethra na daanan ng ihi palabas ng pantog. Kapag nagkaroon ng mikrobyo at nakakapasok ito sa urinary tract, ito ay nagdudulot ng infection or yung UTI. Ang UTI ay kadalasan dulot ng infection mula sa bakterya na tulad ng E. coli, pero marami pang ibang klaseng bakterya na pwedeng mag-cause ng UTI. May mga cases din kung saan nagkakabara sa urinary tract o kaya bumabalik ang ihi pataas sa ureters kung kaya't nagkaka-UTI ang bata. Ang mga sanggol ay at risk sa UTI, lalo na kung madalas naiiwan na nakababad o basa at madumi ang diaper. O kaya naman nagkaka-UTI kung hindi maayos ang paglinis kay baby sa tuwing magpapalit ng diaper. Pagdating ng 1-year-old, mas mataas ang risk ng mga babaeng bata na magkaroon ng UTI. Sa mga lalaki naman, mas madalas ang risk ng UTI sa mga hindi pa natutuli. Ang UTI ay pwedeng may symptoms ng lagnat, pagsusuka, diarrhea, mabaho ang amoy ng ihi, pwedeng irritable si baby, walang ganang kumain or matamlay. Sa mga older kids naman, bukod sa mga symptoms na aking nabanggit, ilan sa mga dagdag na symptoms ng UTI would be yung madalas na pag-ihi nila, magko-complain sila na masakit yung pag-ihi, masakit yung tiyan, lalo na sa may bandang puson na area, o kaya naman ay may dugo sa ihi at iba pang mga symptoms. Ilan sa mga paraan upang maiwasan ng UTI would be huwag hayaan na basa ang diaper ni baby. Linising mabuti ang diaper area at isang direksyon lang pababa ang pagpunas. Kapag ang bata ay marunong nang gumamit ng toilet, turuan natin siya na huwag magmadali sa pag-ihi para ma-empty ang ihi sa pantog. Turuan din ng bata na huwag magpigil ng ihi. Nakakatulong din ang pag-inom ng maraming tubig everyday. Ang gamot sa UTI ay antibiotics. Pagkatapos ng antibiotics, ang inyong doktor ay pwedeng magpaulit ng urinalysis. Recommended din sa mga bata na magpa-urine culture and sensitivity test upang matukoy ang cause ng UTI at saang gamot ito napupuksa. Importante na tapusin yung recommended number of days ng antibiotics upang maiwasan ang antibiotic resistance at ang paulit-ulit na UTI. May mga cases na umuulit ang UTI kasi sa mga bata. Kapag ito'y nangyari, dapat ay magpakonsulta upang malaman ang dahilan. Ang inyong doktor po kasi ay pwedeng mag-request ng iba pang test tulad ng ultrasound. And that's it mga kasangbahay. I really hope marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay. You can contact me through Facebook or YouTube, Dr. Katrina Flor Cruz, and Instagram and TikTok, katrinamd.ph. Thank you once again, and I'll see you in our next episode. And with that, we conclude today's enlightening episode.
At ang lagi naming dasal, naku, sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, lalo na sa kanilang mga kalusugan, may God bring healing and guidance to each one of you, mga kasangbahay. And always remember, early detection saves lives. Make your health a priority. But before we end, naku, take a moment po to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Well, our goal here is to talk simple and easy to understand. It's basically a condition wherein there is excessive accumulation and deposition of fat onto the liver. That's what it is, fatty liver disease. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support. And I would like to greet Kuya Daniel Razon na walang sawang sumusuporta sa mga adhikaing serbisyo publiko. And also to our BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May God always protect you both and grant you a healthy life. And syempre naku, binabati ko yung aking kambal, si Iyo and si Iya. Hi, hello! And kay EJ, hi, kay Doc Aline also. And sa mga pasyente natin sa Barbaca Budil Health and Wellness Center. And Tate and Nanay, I love and miss you both. And also hi to the KDR group of companies, most especially to VP Nolly, VP Joseph, and VP Bong. At sa inyo po mga kasambahay, naku, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just please type on Facebook search box, Dr. Sara Barbaca Budil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barbaca Budil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart, located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at Grand Floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and 2nd floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue corner, Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barbaca Budil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barbaca Budil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Where we do.